Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng buhay sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga panaabuton. Good morning! Ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw punaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita. Pwede man yan. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sa rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong adlaw Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program subong adlaw sang Martes, April 29, 2025. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Good morning sa mga tagpalamati naton sa tanan nga nagatutok sa ilang radyo. Kag sa tanan nga nagabantay sa Facebook Live. Happy Tuesday morning sa inyong tanan. Subong adlaw, no? Talalupang doon kay medyo magalumon ang aton nga panahon diri sa syudad sa Iloilo. Nagaw-agaw ang nagaagaw-agaw ang mainit nga silak sang adlaw sa medyo cloudy, no? Nga kung magalumon nga panahon kag kung kaisa may lapta-lapta pa nga pag-ulan. Salamat kita nga pila ka mga lugar diri sa may syudad sa Iloilo kag sa kaiping nga kabanwahanan na naka-eksperyensya sang pagulan-ulan. No, duwa na ni kagabi nga na batyagan nato, no. At least maski pa paano nga mabugnaw-bugnawan ang aton sining mga pananom, mabunyag-bunyagan kag mapahagan-hagan ining aton kapaangat tiyempo nga nabatyagan naton, pero subong nga adlaw suno sa pag-asan magapabilid sa 42 degrees Celsius ang aton nga heat index. Mataas ini sa gyapon. Masubok nga balita ni Ems kapon, no, ang imong balita bla sa City Hall ning ginapahayag ni ICT TMO Head retired Colonel Alderico Garbanzos nga duha na ka traffic enforcer ang napatay bangod sang na-stroke, bangod sang mainit ato nga tiyempo. Tindi ato ni gusto madugangan pa ni ang mga traffic aids naton, bisan hindi traffic aid, bisan mga pumuluyo naton nga mga nagatrabaho, mga exposed bala sa init sang adlaw, mga delivery riders nato ni Ems kisakit antan ga-deliver pagkaon, ga-deliver sang mga parcel. Sila gini kisang mga exposed sa sobrang init ka tiyempo. Kag masubo kiti duwa ka traffic enforcer ang ginkumpirmar nga ginbawian kabuhi bangod nga gin-atake sila sang balatian tungod sang mainit nga tiyempo. Kaganin dyan, no, nga masubog din nga balita, mismo si Colonel Alderico Garbanzos, no, na kanugunan sa sining duha ka mga traffic enforcer. Imagine ang isa 37 years in service kag daw sining niya gani wala man sang record, no, sang any balang nga mga bad behaviors. Kag isa anom na katuig nga nagapangalagad, no, sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, no. So iklaruhon lang nato, no, nga ang ining duha ka traffic personnel may mga pre-existing conditions na ini sila, no. Ang iba na ang duha sa ang ini nga mga traffic personnel
suno kay Colonel Garbanzos, may mga ginainom na nga maintenance, no? Kag posible nga naglala ang ilang nga sakit kag amutong nga na stroke sila nga duha bangod man sa 2 month nga exposure sa init sang panahon. Di may mga adjustment ang ICT team o naton. Nabatian ko sa statement ni Colonel Garbanzos nga ti ginapangayuan sila sa ilang mga status ang ilang ikayong lawas. Halimbawa, ti kung burubataon ka Guro Ems, dapat amo ning ipang bulad mo da sa init sang adlaw, ibutang sa mga areas nga makabato-bato, mga bataon, ti kung mga may edad na guro, budlay na ikompromiso. Sumayo ina nga pamaagi, no? Agin napinsaran man sa aton sining Iloilo City Transportation Management Office nga pilion kag i-categorize nila da kung sino ang mga traffic enforcer nga maayo lawas, physically fit, kag may mga comorbidities, kiti base karon kung kaduwa na ma stroke tapos may maintenance pa. Ibutang mo da sa may area sa Itrium na be, sa Bukos sang Kapitol. Grabe. Wow, tito medyo baburubudlay man kag makompormiso ang ila ikaayong lawas. Ari bala dyan, pamatian naton ang porsyon no, sa pahayag ni retired Colonel Ulderico Garbanzos sang ma-interview naton siya kahapon. Well, siya on duty, naglisensya sa nasa iyang supervisor at nagkain ng iyang matamatyak. No? Very unfortunate nga pagpawiway niya siya balay, namutugin stroke siya. Well, sa amon nga pamusisa ni siya, no, may mga maintenance na ini siya. And wala kita kabalo kung may mga base paging tao niya hindi mo or stress man sa obra or wala ka pauway. Amo na yung mga nakita na ito na daw nag-trigger siguro sa iyang masakit. Ano mga assistance yung mga assistance? Kami sa traffic, pag sa post mo, automatic na voluntarily, mga upod niya naghatag na sa bisan pilalang amount. No? But automatic ang among admin nagkadtawin na sa City Mayor's Office para nga mag-process sa mga other support. Sir, since this already happened, sir, naman ng mga traffic enforcers. So, kami, sa amon nga pre-deployment briefing, gina-emphasize, gina-permi ang heat index na nagataas sa more than 42. So dapat hydration sila. Gina-implement amon subong ang atong ginatawag ng heat stroke break. Ang heat stroke break na ini pag-abot alas 9 or mag-init na gid, hindi sila nagpapaligad na lang. And then but visible man gyapon sa inang ilang traffic dip areas, no? Only lang magkatpo sila sa tunga kung may mga scenarios of accident or may mga traffic situation na dapat i-manage. So, atong enforcers as inspection nato. Ang kabahin no sa pahayag ni Colonel Garbanzos kahapon dyan, no? Iyagin kumpirma no nga duha na ka traffic enforcers ang ICTTMO no base sa iyang datos no sa masobra 400 ka mga empleyado sa TTMO kag POSMO masobra 300 gid ang naga-field. So ako ni sila ang gina-shifting, gina-assign sa mga dalanon kag sila ang heavily exposed sa init sa panahon no. So ang duha naton ka biktima si Sir Laurio kag si Sir Duran. Ang isa sini ang pinakauli nga si Sir Laurio gidman o Conrulio. Gintagaan sang posthumous award gen. Kumbaga documentation ini siya sa iya kahapon sa flag raising ceremony kag ginabaton sa iyang nabilid no nga asawa ang ining award kahapon sa Iloilo City Hall. Ti sa aton nga mga kauturan ba ti insindihan man nato na kung ano ka budlay no magpatial sa init ang trabaho sa aton nga mga traffic enforcers. So sa mga motorista hindi kita magpasaway na. Kag diri naton makitaan nga may mga traffic lights man kita nga makabulig gid no sa pagdeliher sa traffic pero kisa kinahanglan gid ang assistance sa aton mga traffic enforcer. So siguro kung sa akod lang ya personal ko man yang nga opinion siniti kung daw sobra gid kay init pahigad lang pasilaw man sa dalan ang ambal ni Colonel Garbanzos nga importante ara lang kamo sa area ninyo
kung tama na gid ka init, delikado na sa ikayong lawas. Importante gid ang kabuhi sa gyapon. Tulain man na iya na panago ka lang imo kag ligoy ka lang imo iya kung diin ka daya magdiretso nga mga airconan or wala kay imo daya nagabantay sa imo area. Ate may team man, may inspection team man ng aton nga ICTTMO para ma-monitor ang pila naton ka mga traffic aids. Kikitaan ta na nga ang iban dira nagatrabaho gid ang mga palaligoy da kag mga na-involved sa kutungay. Ginasampulan man na ni Colonel Garbanzos kay do damo na nadana no. Sa interview to sa TOEMS do 11 na blam. Ang nasipa sa pwesto bangod sang tinamad guro kag palaligoy man sa ilang mga areas kag iban pa nga mga reklamo batok sa mga traffic enforcers nato. Pero subong saludo gid kita sa inyo nga kapisan, ara gid sila permi kitaan mo. Dara ko gagi permi sa may atubang itriom da. Ara gid sila kisa do maluoy ka man. Pero nakitaan ko kisa EMS may mga motorista blang nga may concern sa aton nga no. Mga enforcers ginahatag sila mineral water na ginahatag nila na sa mga mga traffic enforcer, maski pa paano may uruimnom sila samtang nagapasilong. Kapon ka rin, no? Pag biyahe natin padulong sa opisina, may mga nakitaan kita nga traffic enforcers, especially dira sa may area, balasang diversion road nga makabig man naton nga pinakamainit, no? Subong nga mainit or mataas ang aton nga heat index, ang iban sa ilan basig pangita sa ilang nga masilungan, especially kung mga peak areas during lunchtime, no? So amo na ang pangayo man sang duga nga pasensya ni Colonel Garbanzos no nga iya siling nga basi kuno matingala ang iban nga kung amo na kainit ang tiyempo, wala sila sa makita nga traffic enforcers, pero ara lang da sila lapit sa area, nagapalipod lang sila kag nagapangita sang handong nga area. Pero siling niya sa tion nga may mga traffic emergencies or kinahanglanon ng ilang pagresponde, ara lang da sila. So gamay lang gid nga pasensya sa mga kagamay man nga pag-intindi sa aton nga mga traffic enforcers. Imagine mga contractual workers na sila Jen, kag adlaw-adlaw ka bala nga mabulag sa init kag syempre may mga pamilya pa na sila. So kita lang ang makahibalo nga mag-intindi sa ilang mga sitwasyon. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:47 sa aga sa ilo kita sa iban pa naton talalupang doon nga mga balita. Iinpermahan na ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang Executive Order 040 Series of 2025 na magapatuman sang sipag at tiyaga for more progress sa Bagong Pilipinas program. Amon na ni ang ginaulat sa aton mga kauturan nga makabakal sa 20 pesos per kilo nga bugas. Pero kahapon og emphasize gid sa aton siniya nga gobernador nga ang mga pamilya nga mga pigado kag may arasing malnourished nga mga kabataan amo ang prioridad sang sini nga programa. Hindi mo silingon nga tanan ha. Oo, bang umpra kay mo da. Ang aton nga provincial government may arasing 12,000 ka mga monitored malnourished nga mga kabataan ang edad sina dito ilaban-laban ara sa mga elementary EMS no ang ilang 1 to 10 years old hindi proportion sa ilas ni nga edad although nga na matamat na nasubong gamay-gamay pero sila ang target sa aton siniya nga provincial government nga ang ila pamilya amo ang makabakal makabenepisyo sa sining 20 pesos per kilo nga bugas kag may subsidy diri ang aton sini Iloilo provincial government. Matandaan natin si President Ferdinando R. Marcos Jr. Nag-meeting sa mga gobernador sa Visayas dito sa Cebu. Si Governor Defensor isa dito sa nakatambong. Kag isa sa mga gobernador nga nag-una respond sa sining pangabay sa aton presidente. Diya mo na niya ang way sa aton Iloilo provincial government nga maumpisahan ining pagbaligya sa 20 pesos na bugas sa mga kauturan naton ang mga pigado kag priority ang mga malnourished nga mga kabataan. 12,000 ni kabataan ha ang na-record sa PHO sa kay Dr. Maria Socorro Quinyon. Kag ang ibang nga guidelines gina-finalize pa kaupod sa Department of Agriculture, DOH kag DSWD kay daw hindi pa man gid siling mapatod no. Sa subong ang implementation sinibisan pa gani ang PETSA hindi pa makahambal si Governor Defensor pero sooner ang
target diri sa provincial government. Pero hindi gulpihan na EMSA. Kahit yung iba nabi nila pagka amo na tanan mabakal mo sa rice retailers naton sa mga merkado, kundi iniiya intended for kadiwa stores and bigasan ng barangay. Pabati tabla ang kabahin sang malipot nga pagpayag ni Governor Arthur Defensor Jr. sa ginhiwat kahapon nga press con sa gobernador kasunod sang iya sinipagpirma sang ginpagwa nga EO 040. Si Governor Arthur Defensor Jr. Because we cannot do this alone. Some promise we are taking this step. We have prepared our processes and our sons. Handling our partners. So, nakikita nila tayo. Although we have a timeline, we discuss naman sa meeting. We have a timeline. Kasi we have muna yung procurement, muna yung unit, sa kunya, mananawin their approval of the MO, etc. We have a timeline. Ang sigurado is that immediately. Muna we have to ask to our response, we have to ask manage expectations because this is not immediately. We have to prepare. That's where we are right now. We cannot expect yung start niya si Province, may budget sa mention mo, subsidy hasta January, then next sinabi, isa mo na nilihayo, hindi na 30 pesos na additional subsidy sa Province, which is hindi makaya. Right now, we are ready with the 650 up to December. And we have funds for that. And so far as the province is concerned, we are not only subsidizing rice here, we are also spending on our nutrition program. So we are ready with that. Nabatihan na ang kabahin sa pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ay kang tanan sa sining natalana nga pagbaligya no sang 20 pesos per kilo nga bugas. May 19 million pesos na ginpain ang provincial government para sa subsidy sa pagabaklon nga bugas sa NFA kag iniibaligya sa mga kadiwa stores sa kabanwahanan kag bigasan sa barangay. Hindi niya immediately suno kay Governor Defensor no kag madamo ini sa mga plano pa nga pasanyugon sa madason nga tuig, hindi niya suno kay Governor Defensor nga automatic EMS ma-subsidize lang kita kundi mayara sing mga pagsuporta sa production sang bugas halin sa mga mangunguma naton sa milling sa pag subsidize ang aton nga mga farmers, hindi lang ni siling tanan nga diretso tanan sa subsidy suno sa aton siniya nga governor kag ini ginaistoryahan pa sa nagkalain-lain nga mga ahensya. So importante nga masuguran kag mayara sing target nga beneficiaries ang aton provincial government. Kagang pinaka the best the region kay hindi na magpadulong sa kung diin pang areas ang mga pumuluyo naton nga luyag magbakal kay ang mga merchants na naton mismo ang mapadulong sa mga kabanwahanan kag mga kabaranggayan. So mas mahapos no may mas mahapos ang accessibility para ang gobyerno na mismo mapadulong sa inyo kag magbaligya sang sining mga barato nga bugas. So sanoy ni Jen umpisahan? Nag-umpisa na bala subong adlaw, no? So actually ano pa lang no, mga initial nga plano pa lang. Hindi pa man sigop kasi nga buy amo ni nga date sano siya sooner lang samtang sa malapit nga panahon kay ginahulat pang guidelines from DA, DSWD sa kung paano mahimo mapatuman no ang inikaron nga programa. Pero isa sa mga ilang ginatuyo EMS nga istoryahon ang mga alkalde kay kagapon tani invited ni Gob ang mga mayor galing kay wala to suno kay Gob sa ako sila bika pangampanya. Ang adto lang dito si Mayor Anilaw, Mayor Andy Boque nga among running mate ni Gobernador nga official man of course ang LMP. Pero mapatawag si Gob kung hindi ta magsala, naka-mention si Gob, basi Uwebes, ipatawag yung mga alkalde, sila kay tikalamanan kapangampanya. Ang purpose ni Gob, nga ihanda ang LGU, ang kabanwahanan, nga i-activate ang mga kadiwa store kag bigasan ng barangay. Amo na ang purpose ni Gob, nga istoryahon ng mga alkalde, nga tiabi i-activate ng bigasan sa barangay, kag
Kadiwa Stores kay mamaligya kita sang 20 pesos nga bugas sa inyong mga banwa kinahanglan namon ang inyong nga bulig hindi lang nga iya ka NFA, DA kag iya ka provincial government buligin nyo kami buligay kita. Amo na ang gusto ni Gov so makapatawag sa separate meeting kaupod sa mga alkalde subong nga si Mana kay hindi ni gusto ni Gov nga after election pa. Kay masako mga mayor ti priority ni daan nga pangabay sa aton nga presidente kag ti kun issue sa gutom ya kag bugas ems hindi niya sila nga sa after election pa I think tao gakaon bus adlaw. Imagine Jen ang Visayas ang pilot area para sa lunching so sining 20 pesos per kilo nga baligyan na isang bugas. So nauman na naton kag bantayan ninyong iban pagit nga update sa sining ipatuman no kag kung sa diin ini nga mga areas available kag sad ko ini maumpisa. Sa Cebu Ems daw May 2, first week of May na announce na yan sang Cebu kay dito ang launching mo. So siguro we'll follow ang iba naton nga mga kaprobinsyanan. Good morning kay Ma'am Arcel Saranya. Ma'am, good morning. Si Apple the Up. Shout out kay Mukor and Three Wheels Company. Kay Bing Tan, William Tan, Apple Tabat sa Haro Iloilo. Si GM Vicente, mayong aga. From Cebu pa Eps, nagatanaw sa aton. Salamat kid Sir GM, kay Sir Sherwin Marco Wia. Thank you na nag-upod sa aton sining live viewers nato no. So thank you gid sa inyo sining mga pag-upod man sa amon diri kag mga greetings ninyo. Salamat gid sa inyo. Paday mga mag-comment and mag-share kag kung may mga pa-shoutout ka mo always comment lang sa aton nga live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Wala na kita sang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani thank you gid sa inyo nga tanan. Kag sa kinaandan kami ang inyo alagad. Janelle Baklay. Kag Emerald sa Siguto kita ay kita liwat buwas nga adlaw diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulad ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, saan mang lugar ng bansa natin. Tulad ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo
Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.